Kumusta ka? Welcome sa Kwentong Z. Dito bawat kwento ay handog para sa iyong pahinga. Ngayon, huminga ka ng malalim at dahan-dahang bitawan ang bigat ng araw. Ipaubaya mo muna sa akin ang oras na ito. Oras para ipahinga ang katawan at ikalma ang isipan. Habang nakikinig ka, nais kong itanong, nasaan ka ba ngayon? Nasaang lugar o bansa ka nakikinig? At anong oras na ba sa iyo? I-share mo sa comments para malaman natin kung saan-saan umaabot ang ating mga kwento. Dito sa Kwentong Z, ihahatid ko sa iyo ang mga kwento pampatulog na magsisilbing gabay patungo sa mahimbing na pahinga. Kaya bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito para lagi mong makasama ang ganitong mga sandali ng kapayapaan. Ngayon, hayaan mong dumaloy ang aking tinig, makinig sa kwento, at dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata. At ngayon, sisimulan na natin. Sa paanan ng isang malaki at luntiang bundok sa Islang Panay, isang bundok na binansagang Bundok Lantoy ng mga iilang naninirahan sa paanan nito, may isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Ang kubo ay nakatayo sa isang maliit na kapirasong lupa kung saan ang gubat ay nagsisimulang maging parang at ang hangin ay laging sariwa at may dalang amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang at basang lupa. Sa kubong ito, payapang naninirahan ang isang mag-asawang matanda na matagal nang mag-asama, sina Lolo Ambo at Lola Iska. Ang kanilang balat ay kulubot na dala ng maraming anihan at ang kanilang mga buhok ay sinputi na ng hamog sa umaga. Ngunit ang kanilang mga mata ay mayroon pa ring islap ng pagmamahal na hindi kailanman kumupas. Ang kanilang mga araw ay simple at may tiyak na daloy na para bang isang ilog na banayad ang agos patungo sa dagat. Sa umaga, bago pa man dumilat ang araw, gigising si Lolo Ambo sa unang huni ng mga pipit na nakatira sa puno ng mangga sa kanilang bakuran. Hindi na niya kailangan ng orasan, ang kalikasan ang kanyang gabay. Mag-iinit siya ng tubig sa isang lumang kaldero sa ibabaw ng nagbabagang kahoy. Ang amoy ng sinunog na kahoy ay hahalo sa amoy ng kapeng barako na kanyang titimplahin. Isang pamilyar at nakagiginhawang samyo na nagsasabing nagsimula na ang isang bagong araw na puno ng pag-asa. Si Lola Iska naman na may mga kamay na sanay na sa paggalaw kahit sa dilim ay maghahanda ng kanilang almusal. Karaniwan ay mainit na kanin na may tutong at isdang tinuyo na kanilang ibinabad sa sukang may bawang. Ang kanilang kubo ay maliit lamang. Ang sahig na kawayan ay lumilikha ng isang malumanay na inggit sa bawat hakbang, isang tunog na naging musika na sa kanilang pandinig sa loob ng maraming taon. Ang dingding na yari sa sawali ay may mga disenyo ng mga bituin at alon na hinabi mismo ni Lolo Ambo noong sila'y mga bata pa, isang paalala ng kanilang mga pangarap. Pagkatapos ng kanilang simpleng almusal, lalabas sila sa kanilang hardin. Ito ang kanilang munting paraiso, isang piraso ng lupa na kanilang inalagaan ng may buong pagmamahal. Ang lupa ay malambot at mataba at bawat halaman na kanilang itanim ay tila maligayang tumutubo bilang pasasalamat. Mayroon silang mga kamote na ang mga dahon ay gumagapang na parang berdeng kumot sa lupa. Mga talong na may prutas na kulay ube at kumikinang sa sikat ng araw, at mga sitaw na pumupulupot sa mga balag na gawa ni Lolo Ambo mula sa mga sanga ng kawayan. Ang mga paru-paro na may iba't ibang kulay, dilaw, puti at asul ay sumasayaw sa ere, at ang mga tutubi na may pakpak na parang salamin ay nagpapahinga sa mga malalapad na dahon ng gabi. Sa gabi, ang hardin ay nag-iibang anyo, nagiging isang lugar ng mahika kung saan ang mga alitap-tap ay kumikislap na parang mga bituing bumaba mula sa langit.
at ang mga bulaklak ng Dama de Noche ay nagbubukas upang ilabas ang kanilang matamis na halimuyak. Sa kabila ng kagandahan at kapayapaan ng kanilang buhay, may isang espasyo sa kanilang mga puso na nananatiling walang laman. Isang tahimik na pagnanais na hindi kayang punan ng masaganang ani o ng magandang panahon. Bawat gabi, bago matulog, si Lola Iska ay umuupo sa tumba-tumba na gawa ni Ambo at sa tabi ng bintana, titingnan niya ang bundok lantoy na ang tuktok ay natatakpan ng mga ulap na parang puting kumot. Sana, bubulong siya sa hangin. Sana ay may isang munting tinig na tatawag sa akin ng inay. Isang tinig na mas matamis pa sa huni ng mga kulasisi. Sa isang maliit na baul na yari sa yantok, nakatago ang isang kumot na hinabi niya mula sa pinong sinulid ng bulak. Isang kumot na sapat lamang ang laki para sa isang sanggol. Bawat hibla nito ay may kasamang dalangin. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, ikinuwento niya kay Lolo Ambo ang sabi ng kanyang lola na kung hahawakan mo raw ang sinag ng buwan na tumatagos sa iyong bintana at ibubulong ang iyong pinakamalalim na hiling, ito raw ay maririnig ng mga diwata. At gabi-gabi, ginagawa iyon ni Lola Iska na umaasang ang kanyang dalangin ay aabot sa langit. Si Lolo Ambo naman ay madalas na umuupo sa ilalim ng puno ng mangga, nag-uukit ng kahoy. Nakagawa na siya ng isang maliit na kabayo, isang ibon na may nakabukang pakpak at isang bola na perpekto ang pagkakabilog. Ang mga laruang ito ay nakatago sa isang sulok, nakahanay ng maayos, naghihintay sa isang maliit na kamay na hahawak sa kanila. Ang kanilang pananahimik ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal sa isa't isa, kundi dahil sa labis na pagmamahal na handa nilang ibigay ngunit walang supling na mapag-aalayan. Ang katahimikan sa kanilang kubo ay may bigat, isang katahimikan na puno ng mga hindi nasasambit na pangarap. Ang bundok lantoy ay hindi lamang isang bundok. Ito ay isang nilalang na may sariling hininga at kaluluwa. Isang matandang espiritu na nakasaksi na sa paglipas ng di mabilang na panahon. Sa umaga, ang hamog ay dahan-dahang gumagapang pababa mula sa tuktok nito, na parang isang puting belo na yumayakap sa mga puno na nagbibigay buhay sa bawat dahon. Sa gabi, ang bundok ay naglalabas ng sarili nitong mga tunog, isang oyayi na binubuo ng huni ng mga kuwago, ng walang tigil na koro ng mga kuliglig, at kung minsan isang malalim at malungkot na tunog na parang isang buntong hininga ng isang nag-iisang nilalang. Sabi ng mga taga-nayon, ang bundok ay may tagabantay, isang higante na matagal nang naninirahan sa pusod nito, sa isang kuwebang natatago sa likod ng isang talon na tinatawag na luha ng bundok. Hindi siya madalas makita, ngunit ang kanyang presensya ay laging nararamdaman. Siya si Bungisngis, ang huli sa kanyang lahi, ang huling tagabantay na inatasan ng mga sinaunang diwata upang protektahan ang puso ng bundok. Sa loob ng kanyang kuweba, may mga malalaking kristal na nagliliwanag at umuugong na may mababang tunog na sinasabing tibok ng puso ng natutulog na bundok. Ang mga pader ng kuweba ay puno ng mga nakaukit na larawan na nagsasalaysay ng kasaysayan ng kanyang mga ninuno. Ngunit siya na lamang ang natitira upang unawain ang mga ito. Ang kanyang kalungkutan ay kasing lalim ng mga yungib sa ilalim ng bundok. Mula sa kanyang tahanan, pinapanood niya ang mga henerasyon ng mga tao sa nayon sa ibaba. Nakita niya ang mga batang naglalaro. Narinig niya ang kanilang mga tawanan na dala ng hangin, at ang bawat halakhak ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang nag-iisang puso. Siya ay isang tagabantay, ngunit sino ang magbabantay sa kanya? Siya ay isang ama sa bundok, ngunit wala siyang sariling anak. Isang hapon, habang si Lolo Ambo at Lola Iska
ay nag-aani ng kanilang mga gulay, ang hangin ay biglang tumigil. Ang mga ibon ay sabay-sabay na tumahimik. Ang sikat ng araw ay tila lumamlam. Naramdaman nila ang isang banayad na pagyanig sa lupa. Mula sa pagitan ng mga matataas na puno sa gilid ng kanilang hardin, isang malaking anino ang nabuo. Dahan-dahan, lumabas si Bungis-ngis. Ang kanyang balat ay parang pinagtagpi-tagping lumot at bato. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang napakatagal at napakalalim na kalungkutan. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan," sabi niya, at ang kanyang boses ay parang pagguho ng lupa sa malayong lugar. "Nakikita ko ang inyong kabaitan. Naririnig ko ang inyong mga dalangin. Ako ang huling tagabantay. Ang aking tungkulin ay protektahan ang bundok. Ngunit ang aking puso ay pagod na sa pag-iisa. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking kaluluwa." Tumingin siya sa mag-asawa. "Nais kong maranasan ang inyong ligaya. Nais ko ng isang kaibigan. Kung bibigyan ninyo ako nito, bibigyan ko kayo ng isang biyaya mula sa puso mismo ng bundok." Ang kanyang alok ay hindi isang banta, kundi isang desperadong pakiusap, isang sagradong kasunduan sa pagitan ng matandang mundo at ng mundo ng mga tao. Nanginginig ang mga kamay ni Lola Iska, ngunit nakita niya ang pagnanais sa mga mata ng kanyang asawa. Tumango si Lolo Ambo. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng higante. Dumukot siya sa kanyang supot at naglabas ng isang buto. Ito ay kumikinang na parang purong ginto. "Itanim ninyo ito," sabi niya. "Ito ay isang binhi mula sa hardin ng mga diwata. Ang bunga nito ang magiging sagot sa inyong mga dasal. Ngunit tandaan ninyo, ang kaligayahang iyan ay hiniram ninyo lamang. Pagdating ng panahon, kapag ang buwan ay bilog ng 16 na beses, babalikan ko siya upang maging kasama ko sa aking tahanan sa bundok." Pagkasabi nito, ang higante ay dahan-dahang tumalikod at naglakad pabalik sa gubat. Ang kanyang pag-alis ay kasing tahimik ng kanyang pagdating, at ang tanging naiwan na lamang ay ang gintong buto na kumikinang sa lupa. Kinabukasan, ang gintong buto ay naging isang maliit na supang na may 2 dahong kumikinang. Ang halaman ay lumaki ng may pambihirang bilis. Ang mga baging nito ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga dahon nito ay kulay esmeralda, at sa gabi, ang buong halaman ay nagliliwanag na may mahinang gintong sinag. Hindi nagtagal, isang bulaklak ang lumitaw, isang malaking bulaklak na kulay ginto na bumubukas lamang sa gabi at naglalabas ng isang matamis at nakakaantok na halimuyak. At mula sa bulaklak na ito, isang bunga ang nabuo, isang pipino na perpektong hugis at kumikinang na parang pinakintab na ginto. Lumaki ito hanggang sa maging sinlaki ng isang sanggol. Isang umaga, nang ang hamog ay parang mga perlas pa sa mga dahon, nakita ni na Lolo Ambo at Lola Iska na ang gintong pipino ay nahulog na mula sa baging. Dinala nila ito sa loob ng kanilang kubo at nang may buong pag-iingat ay biniyak ito sa gitna. Isang mainit at ginintuang sinag ang dahan-dahang kumalat sa loob ng kanilang tahanan, at sa loob ng pipino ay nakahiga ang isang perpektong sanggol na babae. Ang kanyang balat ay may sinag ng ginto. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi, at ang kanyang mga mata ay 2 nagniningning na bituin. Hindi siya umiyak. Sa halip, siya ay ngumiti at tumawa, isang tunog na parang maliliit na kampanilya. Pinangalanan nila siyang Timon Mas, ang gintong pipino. Ang mga sumunod na taon ay ang pinakamasaya sa buhay ni na Lolo Ambo at Lola Iska. Si Timon Mas ay isang tunay na anak ng kalikasan. Kapag siya ay kumakanta, ang mga bulaklak sa hardin ay mas mabilis mamukadkad. Isang araw, isang inakay ng pipit ang nahulog mula sa pugad.
Dahan-dahan itong pinulot ni Timon Mas at nagsimula siyang umawit ng isang mahinang himig. Ang inakay ay tumigil sa panginginig at di nagtagal, ang ina nito ay bumaba mula sa puno at ligtas na dinala ang kanyang anak pabalik sa pugad. Si Timon Mas ay lumaking hindi lamang maganda, kundi matalino at matapang din. Madalas siyang umupo sa tabi ng bintana at tumingin sa bundok lantoy. Hindi siya nakakaramdam ng takot, kundi isang kakaibang pag-unawa na para bang may isang bahagi sa kanya na konektado sa malungkot na higante na naninirahan doon. Nararamdaman niya ang kalungkutan ng bundok sa bawat ihip ng hangin. Lumipas ang panahon, ang buwan ay naging bilog ng maraming beses. Si Timon Mas ay isa ng dalagita at sa ika-16 na kaarawan niya, ang hangin ay muling tumigil, ang lupa ay muling yumanig. Ang malalim na buntong hininga ay narinig muli mula sa bundok. Sa loob ng ilang araw, ang bundok ay tila malungkot. Ang mga ilog nito ay mas mabagal ang agos at ang mga hayop ay mas tahimik. Naramdaman ni Timon Mas ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ang higante ay lumitaw muli. "Dumating na ang panahong aking hinintay," sabi niya. "Panahon na para tuparin ang inyong pangako." Niyakap ni Lola Iska si Timon Mas. "Wag po," sabi niya sa higante habang lumuluha. "Wag ninyong kunin ang aming araw. Siya ang nagbigay liwanag sa aming buhay." Ngunit si Timon Mas ay hinarap ang higante. "Ginoong tagabantay," sabi niya, "hindi po ako sasama sa inyo. Ang aking lugar ay dito." Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ng higante. "Kung gayon," sabi niya, "ay kukunin kita." At nagsimula siyang humakbang. "Anak, tumakbo ka!" sigaw ni Lola Iska at inabutan si Timon Mas ng isang maliit na telang supot. Nasa loob nito ang 4 na regalo mula sa kalikasan. "Gamitin mo ang mga ito ng may talino." Hinalikan ni Timon Mas ang kanyang mga magulang at nagsimulang tumakbo patungo sa gubat. Ang pagtakbo ni Timon Mas ay isang sayaw sa pagitan ng takot at pag-asa. Nang maramdaman niyang halos abot na siya ng higante, tumukot siya sa supot at kinuha ang unang regalo, isang dakot ng mga buto ng pipino. Inihagis niya ito. Sa pagbagsak ng mga buto, ang lupa ay umugong at mula rito ay sumibol ang libu-libong baging. Ang mga baging ay pumulupot sa isa't isa na lumilikha ng isang berdeng pader. Mula sa mga baging, sumulpot ang mga gintong pipino na kumikinang at may dalang init. Ang higante ay napatigil, hindi lang dahil sa mga baging, kundi dahil sa pagkamangha. Ang liwanag mula sa mga pipino ay nagpaalala sa kanya ng mga kristal sa kanyang kuweba. Nakalimutan niya ang kanyang paghabol at nagsimulang kumain, ngunit ang gutom ng higante ay napawi rin. Sinira niya ang mga baging at nagpatuloy sa paghabol. Tumukot siyang muli sa supot at inilabas ang pangalawang regalo, ilang piraso ng matutulis na karayom. Inihagis niya ito sa hangin. Ang mga karayom ay umikot na parang alikabok na pilak bago lumapag sa lupa. Sa bawat pagtapo, isang puno ng kawayan ang tumubo at nang hipan ito ng hangin, ang gubat ng kawayan ay lumikha ng isang musika. Ang himig ay nagsalaysay ng kwento ng mga bundok na natutulog, ng mga bituing dahan-dahang kumikislap sa kalangitan. Naramdaman ng higante ang isang hindi mapigilang antok. Sumandal siya sa isang kawayan at ang kanyang ulo ay nagsimulang tumango. Kinailangan niyang ipipikit ang kanyang mga mata ng ilang saglit bago piliting imulat muli at magpatuloy. Nakalayo muli si Timon Mas. Narating niya ang isang malawak na kapatagan. Kinuha niya ang pangatlong regalo, isang dakot ng pinong asin. Isinaboy niya ito. Ang asin ay naging isang ulap ng kumikinang na alikabok na parang mga bituin bago ito dahan-dahang naging isang lawa. Hindi ito isang marahas na dagat, kundi isang kalmado at mababaw na lawa ng maalat na tubig.
Nang marating ito ng higante, napabuntong hininga siya. Ngunit tumuloy pa rin siya. Ang tubig ay maligamgam at nakaka-relax. Sa gitna ng lawa, huminto siya at humiga, lumutang sa tubig. Tumingala siya sa langit at nakita niya ang kanyang refleksyon kasama ang mga bituin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, naramdaman niyang gumaan ang bigat ng kanyang kalungkutan. Sa huli, sa kabilang pampang ng lawa, nang ang higante ay halos hindi na makahakbang sa pagod, ginamit ni Timon Mas ang kanyang huling regalo, isang maliit na piraso ng bagoong. Inihagis niya ito sa lupa. Ang lupa ay naging isang malawak na putikan, malambot, malagkit at mainit-init. Ang higante, sa kanyang pagod, ay hindi ito napansin. Ang kanyang malaking paa ay lumubog sa putik. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang putik ay yumayakap sa kanya. Ito ay mainit at komportable, parang isang malambot at mabigat na kumot. Ang kanyang pagpupumiglas ay humina. Itinigil niya ang paglaban. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang kanyang paghabol ay hindi para kay Timon Mas, kundi isang paghahanap sa kanyang sariling kapayapaan. Isang malaking luha, sinlaki ng isang niyog, ang pumatak mula sa kanyang mata. At habang nakatingin siya kay Timon Mas sa huling pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagsara. At doon, sa gitna ng malawak at mainit na putikan na nakabalot sa yakap ng lupa, ang huling tagabantay ng bundok lantoy ay nakatulog ng napakahimbing. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Timon Mas ang lahat. Nang makita niyang mahimbing nang natutulog ang higante, naramdaman niya ang habag para sa malungkot na nilalang. Sa lugar kung saan pumatak ang kanyang luha, isang magandang bulaklak ng water lily ang biglang sumibol. Ang kanyang paglalakbay pabalik ay mabagal at tahimik. Ang buwan ay buo na sa kalangitan at ang liwanag nito ay gumagawa ng mga pilak na anino sa daan. Ang gubat ay tila nagpapasalamat sa kanya. Nang makarating siya sa kanilang kubo, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni na Lolo Ambo at Lola Iska. Mula noon, isang bagong katahimikan ang bumalot sa paanan ng bundok lantoy. Sa gabi, maririnig mo ang isang malayong ugong, ang mahimbing na paghilik ng natutulog na higante, isang paalala na ang bundok ay nagpapahinga na rin at ang kanyang puso ay payapa na. Ang bulaklak na tumubo mula sa kanyang luha ay naging isang paalala sa lahat ng mga taga-nayon na kahit ang pinakamalungkot na puso ay maaaring makahanap ng kapayapaan sa pagtulog. Ang buong daigdig ay payapa na ngayon. Ang gubat ay natutulog. Ang mga hayop ay nasa kani-kanilang mga higaan. Ang natutulog na higante ay dinuduyan ng kanyang malambot na putikan. Sina Lolo Ambo, Lola Iska at Timon Mas ay mahimbing na ring natutulog sa kanilang kubo, na ligtas at masaya. At ikaw na nakikinig sa kwentong ito ay bahagi na rin ng kapayapaang iyon. Hayaan mo nang bumigat ang iyong mga talukap. Damhin mo ang lambot ng iyong unan at ang bigat ng iyong kumot. Huminga ka ng malalim. 1, 2, 3. Hayaan mong anurin ka ng banayad na agos ng pagidlip. Panahon na para magpahinga. Matulog ka na ng mahimbing at naway ang iyong mga panaginip ay maging kasing ganda ng isang hardin ng mga gintong pipino. Magandang gabi. Ang kwento ni Timon Mas ay higit pa sa pampatulog. Ito ay puno ng mga aral tungkol sa buhay, pag-ibig at pag-asa na tumatatak sa puso. Pangunahing aral dito ang walang kapantay na pagmamahal ng magulang. Ang pagnanais ni na Lolo Ambo at Lola Iska para sa anak, ang puso ng salaysay, at ang kanilang pag-ibig ang nagbigay lakas at naging kanlungan ni Timon Mas. Ipinapaalala nito na ang pamilya ang pinakamatibay na pundasyon sa anumang hamon
at ang pag-asa ay hindi dapat mawala kahit sa gitna ng mahabang paghihintay. Ito ang pagmamahal na nagbibigay kahulugan sa bawat pakikipaglaban. Ang paglalakbay naman ni Timon Mas ay isang aral sa tapang at talino. Ipinakita niya na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito ng may karunungan at paggamit sa kung anong biyaya ang mayroon tayo. Ginamit niya ang mga regalo ng kalikasan para magpakalma at hindi para manakit. Kasabay nito ang mahalagang aral ng pag-unawa na ang higanting si Bungisngis ay hindi purong masama, kundi isang nilalang na biktima ng matinding kalungkutan. Ipinapakita nito na ang bawat halimaw na ating kinakaharap ay may sariling bigat na dinadala at ang pag-unawa sa kanila ang unang hakbang tungo sa kapayapaan. Sa huli, ipinapakita ng kwento ang kapangyarihan ng kalikasan bilang isang tapat na kakampi. Ang pagtulog ng higante ay hindi isang pagkatalo, kundi isang pagpapalaya at pagtanggap. Ito ang pinakamalalim na mensahe. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan hindi sa pagkuha ng ating ninanais, kundi sa pagpapahinga at paghilom ng isang pagod na kaluluwa. Sa kabuuan, itinuturo ni Timon Mas na sa bawat pagsubok, ang pagmamahal, pag-unawa sa kapwa, at pagtitiwala sa sarili at kalikasan ang ating pinakamabisang mahika. At kung ikaw ay tulog, gising pa uulitin ko ang kwento ng isang beses. Sa paanan ng isang malaki at luntiang bundok sa Islang Panay, isang bundok na binansagang Bundok Lantoy ng mga iilang naninirahan sa paanan nito, may isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Ang kubo ay nakatayo sa isang maliit na kapirasong lupa kung saan ang gubat ay nagsisimulang maging parang at ang hangin ay laging sariwa at may dalang amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang at basang lupa. Sa kubong ito, payapang naninirahan ang isang mag-asawang matanda na matagal nang magkasama, sina Lolo Ambo at Lola Iska. Ang kanilang balat ay kulubot na dala ng maraming anihan at ang kanilang mga buhok ay sinputi na ng hamog sa umaga. Ngunit ang kanilang mga mata ay mayroon pa ring kislap ng pagmamahal na hindi kailanman kumupas. Ang kanilang mga araw ay simple at may tiyak na daloy na para bang isang ilog na banayad ang agos patungo sa dagat. Sa umaga, bago pa man dumilat ang araw, gigising si Lolo Ambo sa unang huni ng mga pipit na nakatira sa puno ng mangga sa kanilang bakuran. Hindi na niya kailangan ng orasan. Ang kalikasan ang kanyang gabay. Mag-iinit siya ng tubig sa isang lumang kaldero sa ibabaw ng nagbabagang kahoy. Ang amoy ng sinunog na kahoy ay hahalo sa amoy ng kapeng barako na kanyang titimplahin. Isang pamilyar at nakagiginhawang samyo na nagsasabing nagsimula na ang isang bagong araw na puno ng pag-asa. Si Lola Iska naman, na may mga kamay na sanay na sa paggalaw kahit sa dilim ay maghahanda ng kanilang almusal. Karaniwan ay mainit na kanin na may tutong at isdang tinuyo na kanilang ibinabad sa sukang may bawang. Ang kanilang kubo ay maliit lamang. Ang sahig na kawayan ay lumilikha ng isang malumanay na inggit sa bawat hakbang, isang tunog na naging musika na sa kanilang pandinig sa loob ng maraming taon. Ang dingding na yari sa sawali ay may mga disenyo ng mga bituin at alon na hinabi mismo ni Lolo Ambo noong sila'y mga bata pa, isang paalala ng kanilang mga pangarap. Pagkatapos ng kanilang simpleng almusal, lalabas sila sa kanilang hardin. Ito ang kanilang munting paraiso, isang piraso ng lupa na kanilang inalagaan ng may buong pagmamahal. Ang lupa ay malambot at mataba at bawat halaman na kanilang itanim ay tila maligayang tumutubo bilang pasasalamat. Mayroon silang mga kamote na ang mga dahon ay gumagapang na parang berdeng kumot sa lupa, mga talong
na may prutas na kulay ube at kumikinang sa sikat ng araw, at mga sitaw na pumupulupot sa mga balag na gawa ni Lolo Ambo mula sa mga sanga ng kawayan. Ang mga paru-paro na may iba't ibang kulay, dilaw, puti at asul ay sumasayaw sa ere, at ang mga tutubi na may pakpak na parang salamin ay nagpapahinga sa mga malalapad na dahon ng gabi. Sa gabi, ang hardin ay nag-iibang anyo, nagiging isang lugar ng mahika kung saan ang mga alitaptap ay kumikislap na parang mga bituing bumaba mula sa langit, at ang mga bulaklak ng Dama de Noche ay nagbubukas upang ilabas ang kanilang matamis na halimuyak. Sa kabila ng kagandahan at kapayapaan ng kanilang buhay, may isang espasyo sa kanilang mga puso na nananatiling walang laman. Isang tahimik na pagnanais na hindi kayang punan ng masaganang ani o ng magandang panahon. Bawat gabi, bago matulog, si Lola Iska ay umuupo sa tumba-tumba na gawa ni Ambo, at sa tabi ng bintana, titingnan niya ang bundok lantoy na ang tuktok ay natatakpan ng mga ulap na parang puting kumot. Sana, bubulong siya sa hangin. Sana ay may isang munting tinig na tatawag sa akin ng inay. Isang tinig na mas matamis pa sa huni ng mga kulasisi. Sa isang maliit na baul na yari sa yantok, nakatago ang isang kumot na hinabi niya mula sa pinong sinulid ng bulak. Isang kumot na sapat lamang ang laki para sa isang sanggol. Bawat hibla nito ay may kasamang dalangin. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, ikinuwento niya kay Lolo Ambo ang sabi ng kanyang lola na kung hahawakan mo raw ang sinag ng buwan na tumatagos sa iyong bintana at ibubulong ang iyong pinakamalalim na hiling, ito raw ay maririnig ng mga diwata. At gabi-gabi, ginagawa iyon ni Lola Iska, na umaasang ang kanyang dalangin ay aabot sa langit. Si Lolo Ambo naman ay madalas na umuupo sa ilalim ng puno ng mangga, nag-uukit ng kahoy. Nakagawa na siya ng isang maliit na kabayo, isang ibon na may nakabukang pakpak, at isang bola na perpekto ang pagkakabilog. Ang mga laruang ito ay nakatago sa isang sulok, nakahanay ng maayos, naghihintay sa isang maliit na kamay na hahawak sa kanila. Ang kanilang pananahimik ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal sa isa't isa, kundi dahil sa labis na pagmamahal na handa nilang ibigay ngunit walang supling na mapag-aalayan. Ang katahimikan sa kanilang kubo ay may bigat, isang katahimikan na puno ng mga hindi nasasambit na pangarap. Ang bundok lantoy ay hindi lamang isang bundok. Ito ay isang nilalang na may sariling hininga at kaluluwa. Isang matandang espiritu na nakasaksi na sa paglipas ng di mabilang na panahon. Sa umaga, ang hamog ay dahan-dahang gumagapang pababa mula sa tuktok nito, na parang isang puting belo na yumayakap sa mga puno na nagbibigay buhay sa bawat dahon. Sa gabi, ang bundok ay naglalabas ng sarili nitong mga tunog, isang oyayi na binubuo ng huni ng mga kuwago, ng walang tigil na koro ng mga kuliglig, at kung minsan isang malalim at malungkot na tunog na parang isang buntong hininga ng isang nag-iisang nilalang. Sabi ng mga taga-nayon, ang bundok ay may tagabantay, isang higante na matagal nang naninirahan sa pusod nito, sa isang kuwebang natatago sa likod ng isang talon na tinatawag na luha ng bundok. Hindi siya madalas makita, ngunit ang kanyang presensya ay laging nararamdaman. Siya si Bungisngis, ang huli sa kanyang lahi, ang huling tagabantay na inatasan ng mga sinaunang diwata upang protektahan ang puso ng bundok. Sa loob ng kanyang kuweba, may mga malalaking kristal na nagliliwanag at umuugong na may mababang tunog na sinasabing tibok ng puso ng natutulog na bundok. Ang mga pader ng kuweba ay puno ng mga nakaukit na larawan na nagsasalaysay ng kasaysayan ng kanyang mga ninuno. Ngunit siya na lamang ang natitira upang unawain ang mga ito. Ang kanyang kalungkutan ay kasing lalim
ng mga yungib sa ilalim ng bundok. Mula sa kanyang tahanan, pinapanood niya ang mga henerasyon ng mga tao sa nayon sa ibaba. Nakita niya ang mga batang naglalaro. Narinig niya ang kanilang mga tawanan na dala ng hangin, at ang bawat halakhak ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang nag-iisang puso. Siya ay isang tagabantay, ngunit sino ang magbabantay sa kanya? Siya ay isang ama sa bundok, ngunit wala siyang sariling anak. Isang hapon, habang si Lolo Ambo at Lola Iska ay nag-aani ng kanilang mga gulay, ang hangin ay biglang tumigil. Ang mga ibon ay sabay-sabay na tumahimik. Ang sikat ng araw ay tila lumamlam. Naramdaman nila ang isang banayad na pagyanig sa lupa. Mula sa pagitan ng mga matataas na puno sa gilid ng kanilang hardin, isang malaking anino ang nabuo. Dahan-dahan, lumabas si Bungis-ngis. Ang kanyang balat ay parang pinagtagpi-tagping lumot at bato. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang napakatagal at napakalalim na kalungkutan. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan," sabi niya, at ang kanyang boses ay parang pagguho ng lupa sa malayong lugar. "Nakikita ko ang inyong kabaitan. Naririnig ko ang inyong mga dalangin. Ako ang huling tagabantay. Ang aking tungkulin ay protektahan ang bundok. Ngunit ang aking puso ay pagod na sa pag-iisa. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking kaluluwa." Tumingin siya sa mag-asawa. "Nais kong maranasan ang inyong ligaya. Nais ko ng isang kaibigan. Kung bibigyan ninyo ako nito, bibigyan ko kayo ng isang biyaya mula sa puso mismo ng bundok." Ang kanyang alok ay hindi isang banta, kundi isang desperadong pakiusap, isang sagradong kasunduan sa pagitan ng matandang mundo at ng mundo ng mga tao. Nanginginig ang mga kamay ni Lola Iska, ngunit nakita niya ang pagnanais sa mga mata ng kanyang asawa. Tumango si Lolo Ambo. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng higante. Dumukot siya sa kanyang supot at naglabas ng isang buto. Ito ay kumikinang na parang purong ginto. "Itanim ninyo ito," sabi niya. "Ito ay isang binhi mula sa hardin ng mga diwata. Ang bunga nito ang magiging sagot sa inyong mga dasal. Ngunit tandaan ninyo, ang kaligayahang iyan ay hiniram ninyo lamang. Pagdating ng panahon, kapag ang buwan ay bilog ng 16 na beses, babalikan ko siya upang maging kasama ko sa aking tahanan sa bundok." Pagkasabi nito, ang higante ay dahan-dahang tumalikod at naglakad pabalik sa gubat. Ang kanyang pag-alis ay kasing tahimik ng kanyang pagdating, at ang tanging naiwan na lamang ay ang gintong buto na kumikinang sa lupa. Kinabukasan, ang gintong buto ay naging isang maliit na supang na may 2 dahong kumikinang. Ang halaman ay lumaki ng may pambihirang bilis. Ang mga baging nito ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga dahon nito ay kulay esmeralda, at sa gabi, ang buong halaman ay nagliliwanag na may mahinang gintong sinag. Hindi nagtagal, isang bulaklak ang lumitaw, isang malaking bulaklak na kulay ginto na bumubukas lamang sa gabi at naglalabas ng isang matamis at nakakaantok na halimuyak. At mula sa bulaklak na ito, isang bunga ang nabuo, isang pipino na perpektong hugis at kumikinang na parang pinakintab na ginto. Lumaki ito hanggang sa maging sinlaki ng isang sanggol. Isang umaga, nang ang hamog ay parang mga perlas pa sa mga dahon, nakita ni na Lolo Ambo at Lola Iska na ang gintong pipino ay nahulog na mula sa baging. Dinala nila ito sa loob ng kanilang kubo at nang may buong pag-iingat ay biniyak ito sa gitna. Isang mainit at ginintuang sinag ang dahan-dahang kumalat sa loob ng kanilang tahanan, at sa loob ng pipino ay nakahiga ang isang perpektong sanggol na babae. Ang kanyang balat ay may sinag ng ginto. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi, at ang kanyang mga mata ay 2
nagniningning na bituin. Hindi siya umiyak. Sa halip, siya ay ngumiti at tumawa, isang tunog na parang maliliit na kampanilya. Pinangalanan nila siyang Timon Mas, ang gintong pipino. Ang mga sumunod na taon ay ang pinakamasaya sa buhay ni na Lolo Ambo at Lola Iska. Si Timon Mas ay isang tunay na anak ng kalikasan. Kapag siya ay kumakanta, ang mga bulaklak sa hardin ay mas mabilis mamukadkad. Isang araw, isang inakay ng pipit ang nahulog mula sa pugad. Dahan-dahan itong pinulot ni Timon Mas at nagsimula siyang umawit ng isang mahinang himig. Ang inakay ay tumigil sa panginginig at di nagtagal, ang ina nito ay bumaba mula sa puno at ligtas na dinala ang kanyang anak pabalik sa pugad. Si Timon Mas ay lumaking hindi lamang maganda, kundi matalino at matapang din. Madalas siyang umupo sa tabi ng bintana at tumingin sa bundok lantoy. Hindi siya nakakaramdam ng takot, kundi isang kakaibang pag-unawa na para bang may isang bahagi sa kanya na konektado sa malungkot na higante na naninirahan doon. Nararamdaman niya ang kalungkutan ng bundok sa bawat ihip ng hangin. Lumipas ang panahon, ang buwan ay naging bilog ng maraming beses. Si Timon Mas ay isa ng dalagita at sa ika-16 na kaarawan niya, ang hangin ay muling tumigil, ang lupa ay muling yumanig. Ang malalim na buntong hininga ay narinig muli mula sa bundok. Sa loob ng ilang araw, ang bundok ay tila malungkot. Ang mga ilog nito ay mas mabagal ang agos at ang mga hayop ay mas tahimik. Naramdaman ni Timon Mas ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ang higante ay lumitaw muli. Dumating na ang panahong aking hinintay, sabi niya. Panahon na para tuparin ang inyong pangako. Niyakap ni Lola Iska si Timon Mas. Huwag po, sabi niya sa higante habang lumuluha. Huwag ninyong kunin ang aming araw. Siya ang nagbigay liwanag sa aming buhay. Ngunit si Timon Mas ay hinarap ang higante. Ginoong tagabantay, sabi niya, hindi po ako sasama sa inyo. Ang aking lugar ay dito. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ng higante. Kung gayon, sabi niya, ay kukunin kita. At nagsimula siyang humakbang. Anak, tumakbo ka! Sigaw ni Lola Iska at inabutan si Timon Mas ng isang maliit na telang supot. Nasa loob nito ang 4 na regalo mula sa kalikasan. Gamitin mo ang mga ito ng may talino. Hinalikan ni Timon Mas ang kanyang mga magulang at nagsimulang tumakbo patungo sa gubat. Ang pagtakbo ni Timon Mas ay isang sayaw sa pagitan ng takot at pag-asa. Nang maramdaman niyang halos abot na siya ng higante, dumukot siya sa supot at kinuha ang unang regalo, isang dakot ng mga buto ng pipino. Inihagis niya ito. Sa pagbagsak ng mga buto, ang lupa ay umugong at mula rito ay sumibol ang libu-libong baging. Ang mga baging ay pumulupot sa isa't isa na lumilikha ng isang berdeng pader. Mula sa mga baging, sumulpot ang mga gintong pipino na kumikinang at may dalang init. Ang higante ay napatigil, hindi lang dahil sa mga baging, kundi dahil sa pagkamangha. Ang liwanag mula sa mga pipino ay nagpaalala sa kanya ng mga kristal sa kanyang kuweba. Nakalimutan niya ang kanyang paghabol at nagsimulang kumain, ngunit ang gutom ng higante ay napawi rin. Sinira niya ang mga baging at nagpatuloy sa paghabol. Dumukot siyang muli sa supot at inilabas ang pangalawang regalo, ilang piraso ng matutulis na karayom. Inihagis niya ito sa hangin. Ang mga karayom ay umikot na parang alikabok na pilak bago lumapag sa lupa. Sa bawat pagdapo, isang puno ng kawayan ang tumubo at nang hipan ito ng hangin, ang gubat ng kawayan ay lumikha ng isang musika. Ang himig ay nagsalaysay ng kwento ng mga bundok na natutulog, ng mga bituing dahan-dahang kumikislap sa kalangitan. Naramdaman ng higante ang isang hindi mapigilang antok. Sumandal siya sa isang kawayan at ang kanyang ulo ay nagsimulang tumango.
Kinailangan niyang ipipikit ang kanyang mga mata ng ilang saglit bago piliting imulat muli at magpatuloy. Nakalayo muli si Timon Mas. Narating niya ang isang malawak na kapatagan. Kinuha niya ang pangatlong regalo, isang dakot ng pinong asin. Isinaboy niya ito. Ang asin ay naging isang ulap ng kumikinang na alikabok na parang mga bituin bago ito dahan-dahang naging isang lawa. Hindi ito isang marahas na dagat, kundi isang kalmado at mababaw na lawa ng maalat na tubig. Nang marating ito ng higante, napabuntong hininga siya. Ngunit tumuloy pa rin siya. Ang tubig ay maligamgam at nakaka-relax. Sa gitna ng lawa, huminto siya at humiga, lumutang sa tubig. Tumingala siya sa langit at nakita niya ang kanyang refleksyon kasama ang mga bituin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, naramdaman niyang gumaan ang bigat ng kanyang kalungkutan. Sa huli, sa kabilang pampang ng lawa, nang ang higante ay halos hindi na makahakbang sa pagod, ginamit ni Timon Mas ang kanyang huling regalo, isang maliit na piraso ng bagoong. Inihagis niya ito sa lupa. Ang lupa ay naging isang malawak na putikan, malambot, malagkit at mainit-init. Ang higante, sa kanyang pagod, ay hindi ito napansin. Ang kanyang malaking paa ay lumubog sa putik. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang putik ay yumayakap sa kanya. Ito ay mainit at komportable, parang isang malambot at mabigat na kumot. Ang kanyang pagpupumiglas ay humina. Itinigil niya ang paglaban. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang kanyang paghabol ay hindi para kay Timon Mas, kundi isang paghahanap sa kanyang sariling kapayapaan. Isang malaking luha, sinlaki ng isang niyog, ang pumatak mula sa kanyang mata. At habang nakatingin siya kay Timon Mas sa huling pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagsara. At doon, sa gitna ng malawak at mainit na putikan na nakabalot sa yakap ng lupa, ang huling tagabantay ng bundok lantoy ay nakatulog ng napakahimbing. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Timon Mas ang lahat. Nang makita niyang mahimbing nang natutulog ang higante, naramdaman niya ang habag para sa malungkot na nilalang. Sa lugar kung saan pumatak ang kanyang luha, isang magandang bulaklak ng water lily ang biglang sumibol. Ang kanyang paglalakbay pabalik ay mabagal at tahimik. Ang buwan ay buo na sa kalangitan at ang liwanag nito ay gumagawa ng mga pilak na anino sa daan. Ang gubat ay tila nagpapasalamat sa kanya. Nang makarating siya sa kanilang kubo, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni na Lolo Ambo at Lola Iska. Mula noon, isang bagong katahimikan ang bumalot sa paanan ng bundok lantoy. Sa gabi, maririnig mo ang isang malayong ugong, ang mahimbing na paghilik ng natutulog na higante, isang paalala na ang bundok ay nagpapahinga na rin at ang kanyang puso ay payapa na. Ang bulaklak na tumubo mula sa kanyang luha ay naging isang paalala sa lahat ng mga taga-nayon na kahit ang pinakamalungkot na puso ay maaaring makahanap ng kapayapaan sa pagtulog. Ang buong daigdig ay payapa na ngayon. Ang gubat ay natutulog. Ang mga hayop ay nasa kani-kanilang mga higaan. Ang natutulog na higante ay dinuduyan ng kanyang malambot na putikan. Sina Lolo Ambo, Lola Iska at Timon Mas ay mahimbing na ring natutulog sa kanilang kubo, na ligtas at masaya. At ikaw na nakikinig sa kwentong ito ay bahagi na rin ng kapayapaang iyon. Hayaan mo nang bumigat ang iyong mga talukap. Damhin mo ang lambot ng iyong unan at ang bigat ng iyong kumot. Huminga ka ng malalim. 1, 2, 3. Hayaan mong anurin ka ng banayad na agos ng pagidlip. Panahon na para magpahinga. Matulog ka na ng mahimbing at naway ang iyong mga panaginip ay maging kasing ganda ng isang hardin ng mga gintong pipino. Magandang gabi.
Ang kwento ni Timon Mas ay higit pa sa pampatulog. Ito ay puno ng mga aral tungkol sa buhay, pag-ibig at pag-asa na tumatatak sa puso. Pangunahing aral dito ang walang kapantay na pagmamahal ng magulang. Ang pagnanais ni na Lolo Ambo at Lola Iska para sa anak ang puso ng salaysay, at ang kanilang pag-ibig ang nagbigay lakas at naging kanlungan ni Timon Mas. Ipinapaalala nito na ang pamilya ang pinakamatibay na pundasyon sa anumang hamon, at ang pag-asa ay hindi dapat mawala kahit sa gitna ng mahabang paghihintay. Ito ang pagmamahal na nagbibigay kahulugan sa bawat pakikipaglaban. Ang paglalakbay naman ni Timon Mas ay isang aral sa tapang at talino. Ipinakita niya na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito ng may karunungan at paggamit sa kung anong biyaya ang mayroon tayo. Ginamit niya ang mga regalo ng kalikasan para magpakalma at hindi para manakit. Kasabay nito ang mahalagang aral ng pag-unawa na ang higanteng si Bungisngis ay hindi purong masama, kundi isang nilalang na biktima ng matinding kalungkutan. Ipinapakita nito na ang bawat halimaw na ating kinakaharap ay may sariling bigat na dinadala, at ang pag-unawa sa kanila ang unang hakbang tungo sa kapayapaan. Sa huli, ipinapakita ng kwento ang kapangyarihan ng kalikasan bilang isang tapat na kakampi. Ang pagtulog ng higante ay hindi isang pagkatalo, kundi isang pagpapalaya at pagtanggap. Ito ang pinakamalalim na mensahe. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan hindi sa pagkuha ng ating ninanais, kundi sa pagpapahinga at paghilom ng isang pagod na kaluluwa. Sa kabuuan, itinuturo ni Timon Mas na sa bawat pagsubok, ang pagmamahal, pag-unawa sa kapwa, at pagtitiwala sa sarili at kalikasan ang ating pinakamabisang mahika.